sa paglambo na sa atong simbahan kining Kristiyano nga pagtuo o ibutang tag Katoliko, nahitabo gyud ang mga panagbangi hangtod karon na agining panagbangi gani mo resulta sa gitawag og schism or schismatic kanibang pagka magbuwag ba mo nang panahon sa atong patron si San Vicente Ferrer, nahimong tulo o duha ka Santo Papa ang ni-claim na sila maoy Santo Papa, na gining kontrobersiya tungod sa mga kaning pagpanabot yakin sa may kasagaran magbangi kanig yung gitawag nato ang moderno o ang naandan kanang traditional. Hangtod karon mao gyud na nganong ang inyong pista sa San Roque nahimo maning Hulyo nga Agosto man unta ni maoy naandan. Di ba? Ayaw na nag-usba kay maoy naandan. Kusog kay na mo sad kita ang naandan sa simbahan sa una mga gitawag nato pa og mga first mga few centuries ang atong dialect sa simbahan inig misa Latin hangtod ni abot aning panahon ni Papa Pio X Latin gani ang kanta niya kanang Pio X atong kantahon sa ning misa Latin niya gitawag ginag the language of the church is Latin mao to ang tanang misa sa una Latin ni si Papa Pio maoy nag-initiate sa pag-codify sa atong first Code of Canon Law katong 1917 Code of Canon Law. Siya nagsugod ato nga ato ng himuong code ang atong mga balaod sa simbahan. Iyan ang gigather ba niya nisod ang Vatican I. Muna Latin gyud. Nisod man ang Second Vatican Council sa atong simbahan. Niingon naman nga pwede rag i-translate na into another dialect. Munang nanay English, nanay Spanish, hangtod ni abot yung nanay Cebuano. Sa una ang pare magtalikod sa mga tao, inigmisa, kasagaran magtalikod, mukalit naglingi, inigisa na sa ganang na ang consecrated host. Unang maingon ng mga tao sa unang pari, ga-magic, talikod, paglingi, nanay Ginoo. Magic ba? Una ilang tawag sa una, kaya di man sila kasabot, kaya ang giyaw-yaw sa pari, Latin, unsa, o pagkasabot, amo na, ang mga tiguwang sa una, hasta mga batanon, tudluan, o pag-ampo, o rosaryo, panahos misa, mag-rosaryo, kay para dili, mawa, sa pag-ampo, kay kung maminaw lang kas pari, di makakasabot. Karon pag Second Vatican Council mag-atubang ng pare. Nya musulti na sad sa ingon ani. Hay mainyong nauyonan katong sa una o kani. Okay taga karon man ta. Pero kung ang katong sa una sa ilang panahon kani sayop gyud niya. Sayop ni. Kay sa una man. Na nga si Papa Pio X doon na siya'y prinsipyo nga mga prinsipyong gibarugan ug usa na niini niingon siya to renew all things in Christ. Kung doon naman tayo bag-uhon sa simbahan kinahanglan makapasuod nato makapahiusa nato kang Kristo. Di kita masayop ana to renew all things in Christ. Kanang pagkolor sa buhok, nakapahiusan na nimo ni Kristo. Imo manggirinyo imong buhok, nakapahiusan na. Kusga. Kanang pagkiskis sa imong kilay, imong gibadlisan, nakapahiusan na nimo ni Kristo. Imo man ang girinyo. Kanang pagpapuwa ng imong naong o kanang imong ngabil, imong gipapuahan, nakapahiusan na nimong Kristo. Bago naman na, bago na kagnaong, ang saman, nakapahiusa ka ng pagsumpay-sumpay nimo ng imong pilok, kanang imong kuko, imong sumpay-sumpayan, na imo man ang gibago, ang saman na, nakapahiusan nimo ni Kristo. Moingon ka,
then that is wrong. That is wrong. Kana ra gyud, basic, very basic, to renew all things in Christ. Kaya di man gyud pwedeng ang kalibutan magpabilin siya sa old. Nature gyud na nato bisan sa kalibutan na kanang old malata gyud na. Doon na gyud bag-ong moabot. Apan siguro lang nga makapasuod nato sa Ginoo. Makapasuod nato sa atong isig katawo. Ikaduhang prinsipyo nga makapatagbaw, makapahatag og katagbawan sa mga taong gigutom sa lawasnon o sa espirituhanong pagkaon. Mao na si Papa Pio ingon siya, nganong di man nato pakalawaton ang tao kada adlaw, nganong ato mang limitan og kausaras usa ka semana ug mukaon siya kada adlaw. Kaon man kita katulos usa ka adlaw, kaduhas usa ka adlaw, kausas usa ka adlaw. Kana nanong pagkaos Ginoo di ta mukaon kada adlaw. Amo na iyang gialaw ang pagkalawat, frequent communion, daily na communion. Unya iya sang gipaubsan siya nganong nanaman ni buot kani mga 9 anyos, 10 anyos, nanam ni bot, manong huwaton maginang 12, 15 ang edad o napapakalawaton. Sugda nato sa ubos-ubos nga edad. Kana pagbag-o na, nga usahay supako na sa mga katusang naanad nga 15 anyos ang pakalawaton. Pero, kay makapaduol man nato sa Ginoo, makapakaon man, makabusog man sa lawas nun. Maubitang mo ingon din ta, pakumpisala na kay nakasa na kay age of reason. Amo na igdayong communion na agi gitawag sad og first confession. Di ba? Iyan ang balaod ngano man to renew all things in Christ. Unya ko ang naandan sa una magtalikod ang pare nya karon magatubang na ingnon dai nimong sayop nga wa man ni makababag sa atong kasuod ni Kristo. Di ba? Kung mag-atubang ang pare, unsa man inyong makita, yawa o Ginoo? Inigatubang sa pare ba? Depende. Unsa may gilikayan ni Pope Pius nga ang pare magpuyo og yawanong kinabuhi. Magunsa magtradisyonal kay kastanan, Latin gyud imong gamiton, gatalikod gyud kas mga tao, ang imong ritual pinahimutan gyud kaayo kay kunuhay tradisyonal gyud, pero ang imong kinabuhi kusog kay kang mangwartang paria ka, tanang kolekta na ara gyud nimo, ang tanan nga mga gahom ikaw gyud magbuot, di gyud ka masultihan sa imong mga parishioners, way makabadlong nimo kay ikaw gyud magbuot na tanang kwarta imog yung angkonon anharagis imong bulsa. Bisan pag nagtalikod ka, musamot kag kaluod og naong paria ka. Bisan pag obispo ka, di ba? Og mao na giingon diri sa unang pagbasa sa Ginoo ngadto ni pinaagi ni propeta Ezekiel, kamong mga pangulo sa akong simbahan, dili ba kamo may tigpakaon sa mga karnero? Nganong nagpatambok naman hinuon mo sa inyong kaugalingon? Ang karnero nga inyo untang pakanon, inyo naman hinuong giihaw o inyong gikaon. Parabol na siya ba? Kay kami ra ba usahay kaming mga pare, badlungag yung ko ninyo ha? Apil na sad ko ani, usahay na musod gina nako og namo. Nga kanang kwarta nga inyong gihatag dinhi, amo na. Amo ba? Ako na. Naginas among mentality. Pero ako ginang gisigihag guba. Kaya ang tinuod yung meaning anang tanang kolekta, tanang donations nga inyong gihatag sa simbahan, kamong mga lay, kitang mga nanimba, para na natong tanan. Mao na ako ginang ipa-check ninyo kung ako ray manambok pero kaning staff nato dinhi
na nagluspad ang naong tungod kay way kaon, badlo nga ko ninyo. Padir, ngano man ang imong staff, luspad man kay nagnaong niya, ikaw tambok man kayo. Ana. Pero tanawang atong mga kuan, tanawang atong mga staff, mas tambok kay sa pari. Mas tambok kay sa pari. Kung ang ako rang balay maoy mo nindot, purting nindutan akong balay, mura nagmansyon, bisan sa una, purting gusbatas akong balay, suga lang ganig kandila, unya karon mansyon na akong balay, samtang ang akong mga staff, ug ang akong mga parishioners, naa in taon magpuyuan ang naang balay nga inig-uwan, muto lang sad, lapos-lapos ang hangin, nya di ra gyud ko magpakabana ana paghimo bisag arang-arang na lang nga balay, badlo nga ko ninyo. Pero sa pagkakaroon, kaluoy Ginoo, ubay-ubay nas atong staff nga mas nindot og balay kay kanako. Kaysa tinud-anay wa man gyud koy akong balay, wa jud ko magtukod og balay, wa jud mo'y makita nga akong balay. Oh, I have nowhere to lay my head. Istorya ay. Nganoan, tungod kay ang simbahan, ang kumbinto mo'y akong balay. Sa pagkakaroon, na active pa ko sa pagkapari, pero mo retire naman sa kuaning active service. Mga siguro 65, 68 akong edad, mo retire mangyog ko sa kanini ang active nga pagkapari ba, kanang tagaan pa kog assignment, kay kami optional na mo nga retirement sa active service 65 man, mandatory wa ko kay baw. Karon 61 ako ug makaabot ko karong November 24. Pun-anig mga next year man kuno among reshuffling, di mo 62 na ko ug pun-an ko usa ka term isi parish priest 6 years. Idi human ana pila na may akong edad kung makaabot pa 68, adi na ko mudawat og laing assignment. Muundang na ko. Undang na ko. Magpuyo na kong malinawon, maghimo na lang kong payag, adto ko to magpuyo. Aron nga, hatag na sa nasuban. Unang, ang pagpakaon sa mga karnero. Mo bitang niingon diri sa atong tubag sa Salmo, "The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want." Magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Kita untang tanan, duna unta tay prinsipyo ana nga gamitonon tas Ginoo pagpakaon sa mga gigutom. Kaluoy Ginoo, gilamdagan ta dinhi, ubay-ubay gitag napakaon. Ubay-ubay sa tag natabang sa atong simbahan. Gani ang Kapilinya di Fatima, nang requesto nato silas Bishop Ruben, Father Lindon o ang WAF dito nga dili na nila makaya ang 6 million nga kuwang sa ilang bayronon out of second phase nga 24 million nga bayronon, na parsyalan man to sa sobra sa atong first phase. Doon na may sobra nga 13 million katong original gid natong gi-raise katong 2021-22 nga pagsugod ginato sa Kapilinya, niabot man to mga 40 million ang atong na-raise. Ang nagamit ra ato na aras mga 27 million, natukod na ang chapel. Karon pag develop sa atubangan, 24 million na nga project, ang 13 million nga sobra gi-partial 11 niya. Pagka May this year, naka-partial na sad silag 5 million, naka-raise silag 5 million, na pay mga 6 million nga wap ama-raised. Thanks be to God, niadtong Sabado, na-raise na gid nato ang whole nga 6 million. Pakpakan nato ang atong kaugalingon. Di natagbaw na turong kontraktor. Ang kontraktor sa phase 2, wa na siya maproblema kay mabayaran naman siya. Di nakakaon. Karon sa ato dinhing kumbinto. Hapit naman ang mahuman atong kumbinto. Unya, ang atong slot naa pa may kuwang. Wa pa man ni mahalin. Og di ni mahalin tanan natong slots karon sa SBF DAG, pasabot wa nato mapakaon
ang contractors mukaga ng ilang naong kay ila naman ang gigastuhag kwarta, ila naman giswelduhan ang ilang mga tao nga nagtrabaho diya, pero sila wala pa kadawat. Lingay mong tupad ing naluoy kas contractor. Ana, nyag naluoy kas contractor, kitang tanan mga parishioners dinhi ni San Vicente Ferrer, territorial o kamong mga online parishioners, kung naluoy tas atong contractors, pagsiparit lang og 500 pesos karong si manaha. Pagtigom og 500 pesos karong si manaha, or set aside 500 pesos this week, nya ipadala na din hinato in a form of buying slots, pinaagi aning atong online nga mga kuan, kwarta padala, banking, online banking, or sa atong GCash. Nga atong GCash karon dili na ko available kay puno na. Murag si Brad Loloy available pa, si Bernardo Jacobi, Hinara Laborte, makita man ninyo diha sa atong kuan, Edna Barosa, na mao na itong mga official persons, official GCash accounts. Makita na ninyo kung GCash inyong ipadala. Karong si manaha, hatag lang tag 500 pesos, and then next week busog na ang atong mga contractors. Ato maginang ibayad. Di man na nato langan-langanon. Daghan kay ito akong gipangpilmahan nga mga collection note. Daghan kaayo. Luoy sa kus atong contractor, pero wala pa man tay ikabayad kay naa pa man tay ang atong halin sa atong SBF DAG niabot nag 35,105 ka slots. Naa pay 24,895 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Pasabot kining 24,895 ka slots, kung di ni nato mahurot og palit, gigutom ang atong contractors. Ana lang nato pagsabot. Nya ato ni silang pakanon, kay mao man ni ang simbahan, dili matingali kayo sakit sa atong bulsa ang paghatag og 500. Nya I will assure you, kung inyo nang ipada din hinato, dili gina mudagan ngadto padong sa akong bulsa. Anha gina padong sa atong simbahan. Kay hasta ako mopalit man sa kog slot out of my stipend. Na medyo ko stipend ani akong pagdupa-dupa. Ako sa ning kuhaan ipalit sa nakog slot, labing minus 10 slots every week. Ako lang ning i-disclose ninyo bisag kunuhay murag mapagarbo na hinuon just to tell you nga dili ko manghilabot anang mga slots nato, mudugang pagani ko. Kanang kapilinya karon atong nahurot man ng 6 million, kada semana naghatag sa kudyag labing minus 5 slots para sa kapilinya nga slots. So kada atong May, so niabot nag 3 months natong pag-raise, May, June, July, August, 3 months. Sugod man tag May. Salamat kayo ni ana. Mao na kung magbag-o man ta, baghoon ang pizza sa pista, baghoon ang adlaw sa pista, baghoon ang atong pamaagi sa dialect, baguhon ang atong mga edad sa mukalawat. Hasta gani ka ng pagkalawat, unsa man kamot, bakba, luhod, barog. Di na mo'y mumatter. Ang mumatter sa imong pagkalawat, wa ba kay sala diha sa imong kasing-kasing. Kay kung naa kay sala sa imong kasing-kasing, maunay tinuod nga desecration. Dili ang pagkalawat sa bakba, ang pagkalawat sa kamot, ang pagkalawat nga magbarog, ang pagkalawat sa magluhod mao'y mo matter. The matter is the heart. Cleanse your heart and then receive Holy Communion, either mouth, hands, or unsa diha. Basta imo nang gibuhat tungod kay ang imong kasing-kasing andam mo dawat. Pero sige kag luhod, ba pagid ka mo pakalawat, pero libakira kay kastanan, libakiro kay kastanan, naapa kay gidumtan, hangol kay kanang kwarta, brunda-brunda pa kag kalawat diri, nya sige day kang kontra ng imong bana, wa ka kapasaylo, hastang iyang kabit imo yung ikondem, imo pang tunglohon, ayaw na lagkalawat, oy, wa kay kapuslanan. Renew your heart in Christ. Di ba? Kanang mahimong rayna, pinili gid na sa hari. Di mahitabo nga ang usa ka babay
mahimong rayna sa gingharian nga kontra sa hari. Muna si Maria nahimong rayna kay nagpakasulugoon siya sa hari. Matod pa niya diri, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti. Lingiyay mong tupad ina sulugoon kas Ginoo. Nako na ba? Sulugoon sa Ginoo. Oy, lahi man ta kasagaran, kita may mga hinugo kay sa Ginoo. Inigsimba bisag unsa nila isugo sa Ginoo. Unya di pagita sama ni Maria nga moingon mahitabo unta dinhi kanako ang sumala. Asa to? Mahitabo unta kanako ang imong gisulti. Ang ato gusto man tang mahitabo ang atong gisulti. Mao na si Maria nagpabilin nga hagit o giya natong tanan nga nagtuos Ginoo hastas wa magtuos Ginoo. Kay ngano man matod pas mga philosophers, there is only one good and that is God. Nya kun mosunod ta niining maong Ginoo, mao nay bugtong maayo sa atong kinabuhi. Portig yung maayuhas Ginoo kay matod pas atong unang pagbasa, ang kangit-ngit ilisa na niyag kahayag, dili na ta maglakaw sa mangiob nga lugar niya, malipayo na ta kanunay, magmaya tungod kay ang Ginoo matao na or mag-uban na kanato. Mao na nga ang panagna sa unang pagbasa nga gitawag og matao ang Dios, nga gitawag og maalamong magtatambag, Dios nga gamhanan, walay katapusang amahan, prinsipe sa pakigdait. Mao ni siya ang nature sa Ginoo nga gipakatao ni Maria. Og nganong natao ang maong gamhanang Dios dinhi sa kalibutan pinaagi ni Maria, kay si Maria nagpakasulugoon sa hari. Kanang rayna, basta buhi pa ang hari, ang rayna muraragin na siya sulugoon sa hari. Sulugoon, pero gibalyo siya kay isip rayna, isip asawa sa hari. Pero ang iyang role magsige ra gid nagtahod sa hari. Panagsara kayo ang rayna nga mudiktar sa hari. Labi na gyud sa Ginoo. So kita di ay mahimo sadtang mga rayna sama ni Maria. Pero ang ato lang buhaton magpakasulugoon lang gid tas Ginoo. Pananglitan sugo bas Ginoo nga magpalaygit ka, sugo ka nas Ginoo. Og ngano mang nagpalaygit man or nagpills man ang usa ka babae or usa ka asawa, hadlok siya og hadlok na siyang mupakatao og bata. Nya kana ra bang bata nga ipakatao, mao ra ba na ang promise of God? Mao na siya ang paglaom nga misidlak daw adlaw. Kana bang kada bata nga matao dunay promise ang Ginoo, dunay paglaom nga gipakatao ang Ginoo. Unya kay kita kusog man kay modiktar sa Ginoo sa atong gusto, usahay ang paglaom, ang kahayag, ang saad sa Ginoo nga maghatag og kaayuhan atong patyon, atong pakgangon, alihan. Pinaagi aning ato mga artificial contraceptives, ligation o abortion. Mao nay atong isagang ug unsa man na sila, mga buhat sa yawa. Mao na mubalik na sa tangadtos kangit-ngit.
Ngilingay mong tupad na din ata magpalaygit ha. Sa unsa mo ba sa laygito na ako nga hapit naman kong matay. Aw. Dili ba kanang muupos na taana kanang mga abortion, artificial contraceptives, muupos taana kitang nagtuos Ginoo kay atong patyon ang mataw nga paglaom sa kalibutan. Lisura na no? Nagsigi taghandom og nindot nga kaugmaon unya patyo nimo ang sinugdanan ni anang maong paglaom ug ang tinuod nga tuburan ni anang maong paglaom. Kay kanang bata mao ginay paglaom. Pero kaning mga dagko na kanang imong tupad awa na di na paglaom. Labi na mga tiwasunon, di na paglaom. Nana na sila sa kahaponon. Hapit na musahop. Ang paglaom kanang inigsidlak yung kabuntagon, mao na siya paglaom. Kana ba yung mibanag-banag, mabuta na kanang Legion of Mary, na anay word diha nga kinsa kining nagaanhi nga daw kaadlaw nagabanag-banag masiga murag adlaw kalisangan maingog kasundaluhang hinanay alang sa gubat. Unsa man na siya banag-banag bag-ong sidlak niya kaning nisawop na nalisod na kaning naog sa hagdanan niya mao pagi maghadlok-hadlok nga ay mo panganak og daghan. Uy sus unsaon lang na ninyo pagbuhi ng inyong mga anak daghan. Uy ikaw day mo buhi tiwasono naman ka. Di ba? Ang mubuhi ni ana, mao ang Ginoo. Muna kada nato experience nga naay padong matao sama ni Maria, maglipay ta atong dahigon ang Ginoo. Dili kay masubo no lo pila na ni lo ikalima na ni lo ikasiyam na ni magbuol manon. Dahigon ang Ginoo, salamat Lord, ikadusi na ni. Ano ba? Dahigon ang ngalan sa Ginoo. Anagon. Tanawa unsa itong tubag sa Salmo? Unsa itong tubag? Dahiga ang ngalan sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Ayaw kabalaka kung mabuhi ba ng imong anak or mulampos ba nag-eskwela, di na maoy mo matter. Ang importante nga kanang matag bata nga mataos kalibutan ato untang matudluan nga magsigig sunod sa kabubuton sa Ginoo ug magdaig sa Ginoo. Wa na nay kinahanglan nga imo pa nang pakanon, imo pa nang himuong dato, imo pa nang paeskwelahon, imo pa nang paggraduaton og college, summa cum laude, papasaron pa na nimog mga board exams, himuon pa nang doctors of various fields sa education or sa simbahan. Di na kinahanglan. It doesn't matter anymore. Ang importante matag bata, matag tao sama ni Maria mahimo untang sulugoon sa Ginoo aron mawa na ning gubat, mawa na ning sigi og pinatyanay, mawa na ning siging korupsyon. Gubot kaayo natong nasod, gubot ang unit team sa una karon unsa naman competing teams angry teams, bullying teams. Mo na karon. Ngano man kay dili man magpakasulugoon sa Ginoo. Wa may pagpaubos, pulos man garbo, mga yawanon man nga mga hunahuna og mga pagbati mo'y sundon ang kahakog sa kwarta, kahakog sa gahom, kahakog aning honors in the world and comforts of the world. Mao na naglisod kaya. Okay, lingay mong tupad. Yung nasa inyong silingan, unit team pa mo.
Teamwork pa mo sa inyong silingan? Kanilang adas kumpanya? Nga kumpanya ba? Kung tawhanon lang yun nga pag standard, maglisod kita. Kanang kumpanya, naaginay regular schedule sa kanang gitawag na to og teamwork, team building, mga seminars, naaginay regular team building. Ighuman sa team building, o pa gani mahuman ang team building, galinibakay na. O pa mahuman ang team building, galinibakay na. O niya, naaday teamwork ka na. Adinhisad sa atong kuan, atong simbahan, siging recollection. Pero paskang linibakay din hisod simbahan. O niya, sugo din as Ginoo. Mga nailisod. Muna, kanindot unta kung mga ambisyon tang mahimo sad tang rayna sama ni Maria. Dili tingita mo ilis sa iyang trono, pero musunod ta sa iyang pagkamasinugtanon, pagkamatinahuron ngadto sa amahan o sa pulong o kabubuton sa amahan. Hunongon na ni natong pagpatay sa kinabuhi. Kayang kinabuhi mao ginay simbolo sa presensya sa Ginoo. Patio na ginanimong imong anak bisag sud panas imong tiyan. Babaga na ginanimo ang similya sa imo untang umaabot na kinabuhi pinaagi ana mga artificial contraceptives kontra nakas Ginoo. Amigo nakasiyawa. Asa man kapadong adto sa heaven or sa hell? Kusga. Man mo kusog yung tingog. Hadlok ba mo pronounce? Asa mo? Heaven or hell? Hell? Heaven o hell? Ako adto ko heaven, kamo asa mo? Hell? Uy, kasayang sige tagsimba o niya, hell gapon. Dili biya nato assurance nga sige tagsimba heaven na kita. Kay ang mga parisiyo, ang mga iskriba, magsigi gitog simba kada Sabado, ito ilas una, tingali, Sabado, or basta Sabat, sigig simba, niya mag-fasting pag ito kada simana, kaduha, sige pag itong tithing, siging memorize anang mga pulong sa Ginoo, gihurot gina nilag memorize, ibaliktos pa na sa ilang mga agtang. Pero ang gisultis Ginoo, ang gisulti ni Kristo, niingon gyapon si Kristo, dili mo makasod og langit kay mga tigpakaaron ingnon kamo. Sa Old Testament, niingon sa ang Ginoo, dili kamo makasulod sa akong pahulayanan kay mga tig-amog kasing-kasing. Katapusang lingi sa imong tupad. Ing na sugod karon magpakasulugoon ako nimo. Ing na sugod karon magpakasulugoon ako nimo. Mo na inindot kayo. Sa kadaghang balaod nga gipatuman sa atong kinabuhi, balaod sa simbahan, balaod sa eskwelahan, balaod sa gobyerno, balaod sa kadalanan, sa trapiko, daghan kayong balaod. Ma-summarize ra gyud siya unta sa duha ka importanteng or labing importanteng balaod. O kaning gisulti ni Hesus, maorasad ni ang ma-apply sa atong kinabuhi. Nga higugmaa ang Dios labaw sa tanan, o higugmaa ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Lingiya imong tupad. Ingnawa ka makig-away sa imong silingan. Nakig-away. Kung ato ni siyang pamalandungan, makig-away gitas atong isig katao, bisag usa lang kabuok atong awayon, murag atong gikontra ang atong kaugalingon. Nya kun ato ganing dagmalan ang atong isig katao,
Pariharasad o gidagmala nato ang atong kaugalingon. Mao na siya ay pinaka-direct. Kaya ang atong isig katao, ang katilingban, mauday na ang atong kaugalingon. Mabitan ang doon natay panultihon nga, common kay na, kibaw kay taana, pero di lang kay na to tagaag pansin ba, sa Tagalog pa. Di na to tagaag pagtagad. No man is an, ang say sumpay? Kusga. No man is an island. Way tao nga muraog po or pulo nga magsige ra gid siya diha bisag siya rang usa. Ang tao mangita gid na og katilingban or mangita gid na siya iyang kauban. Mao nang dako kayong pangilad sa yawa kanang makigkontrata sa atong isig katao. Ingkaw niya pa dir, o kita'y kontrahon, o kita mo'y awayon, kita mo'y daog-daogon, sa may buhaton. Ha? Nay panahon, ang imong ngipon, mupaak sa imong dila. Di ba? Usahay ang imong ngabil, mapaakan sa imong ngipon. O sa imong buhaton, mukuha ba kag martilyo nya imong dokdokon imong ngipon? Ha? Unsa may imong buhaton? Magamping ka nga di na mapaakan imong dila. Pero wa gid nimo unsaa ang imong ngipon. Naiusahay ang imong tiil madakinas o madakdak imong sampot, maglisod kag balik, maglisod kag barog usahay. Unsa man mukuha kag sundang aron putlo nimo imong tiil nga nadapsot? Ha? Maway imong buhaton? Dili ay. Naiusahay ang imong hawak mukalit og tuyhad. Nya naparok na imong unoon sa kuan, simento kay mubo day kaayo. Nya imong kuha kag gunting, imong lugiton imong mata nganong wa magtan-aw didto nga aday mubo nga masungko day ka. Dili, magamping ka sunod. Pasabot di ay kung kita makatilaw og sakit-sakit gikan sa atong isig katao, learn from it. Kana bang pamalandungi? Unya, ibalik ang kinabuhi. Ayaw tuguti nga, kanang maong murag gitawag na to misunderstanding or kanang maong kasakit, muhatod na ninyo ngadto sa pinakabati nga relasyon, kana bang murag patay nga relasyon. Ayaw patya. Learn from it. Muna'y una gyud. Nya ikaduha, mutuo ta nga ang makapanindot sa atong kinabuhi maura gyud ang Ginoo. Wa gilain ang imong pagpakigkontra, ang imong pagpakig-away, ang imong pagsalikway sa imong isig katao, dili na mo'y makapanindot sa imong kinabuhi. Muna diri sa atong unang pagbasa, gidala si Propeta Ezekiel ngadto adtong walog valley o bones, purting daghanang bukog, pulos bukog. Ganahan mo mulakaw-lakaw anang lugar nga puro bukog imong makita. Laina katanaw no. Tiyata katapertig yung bukog. Matod pa ni Ezekiel, uga pagyud kayo nga pagkabukog. Nya gipangutana din sa Ginoo, kaning mga bukog mabuhi pa ni. Ana, nya ingon dayon si Ezekiel, ikaw ra gyud nahibaw ana Lord. Ni siya sangyawi sa pulong, ingna nga mabanhaw mo. Nilihok na yung mga bukog. May kanaas ko no. Nya, di man ka ginhawa, siya sige, ingna ang hangin, tagai sila ginhawa. Ani ginhawa rasad. Nabalik ang kinabuhi sa mga bukog tungod kay nituman man si Ezekiel sa mga pulong sa sugo sa Ginoo.
Na magisugo ang Ginoo sa matag sitwasyon ng litan ron, naningil kag utang, nya wa siya mobayad, unsa may sugo sa Ginoo na aron mahimo na nimong nindot nga experience. Ningon ang Ginoo, kung kamo magpahulam, ayaw na mo paningil og bayad. Ana. Oy, sugo sa Ginoo. Ingka, nya mura man kag nahiubos. Yay, magguba ning relasyon na mo ani. Sa sunod na mong kita, din agyod ko maningil. Nya moingon ikas Ginoo, Lord, nahigugma ko nimo. Nya wa na ko'y kwarta, wa na gani ko ikapalit og pagkaon. Nya di na pagyud ko maningil aning iyang gamayng huwam nako. Importante biya unta kayo ni, kay ipalit ko nig pagkaon, ipalit pa gyud nako og tambal. Pero kay ingon man kang di na maningil, niya mura mag ni kusmod iyang naong akong gipaninglan, niya mura ra sa kog kapatyono niya. Lisod kaayo, mahimo kong kriminal. So ako ning itugya nimo. Ana ba? Kay ang Ginoo magi atong higugmaon labaw sa tanan. Niya moingon dayon na ang Ginoo sagdi lang kay mauna ra kag kamatay niya. Oh, di ba? Di moingon dayon ka, praise the Lord. Oh. Nganong magpinatyanay pamanggid mo nga ikaw di nanam day kay schedule sa imong kamatayon? Or moingon sa dang Ginoo, ayaw ka balaka kay kanang imong nahatag niya nga wa niya bayre, ako nang ibalik nimo og gatusan kapilo. Ang wa niya bayari kay 500, wa siyang bayad. Inigbalik ana nimo diha 500 times 100 pila naman? Lisod magani mo multiply. Di man gyud mo kamao mo multiply pila? Hasta ana gamit pa mo calcio seryo na ana. Upat man na kasiro, upat kasiro nya 5 times 1 pila man? 5 times 1 pila? 5. Nya ibutang nimong upat kasiro, asa man kama ana? 5, yan ay usa ka 0, kama. Tulo din ka 0. Pila man na? 50,000. Siunan gawa ka maningil sa imong 500, imong gitugyas Ginoo. Ang gihatag sa Ginoo nimo at least 50,000. Tuo mo ana dili. Mutuo gyud ta kay ang Ginoo di man bakakon. Di gyud bakakon ang Ginoo. Kita ra gyud mo ibakakon. Pero ang Ginoo di gina makak. Mao na nga ang mayong buhaton di ay dili ta magsigi og sunod sa atong kaugalingon. Mao na ingos Kristo, deny yourself kay wa nay kapuslanan. Si Santa Rosa of Lima, mura man ni siya, dili man ni siya Santa Rosa, iyangan si Isabel Flores de Oliva. Nya iyang gipili sa dihang ni commit siya pagka third order sa mga Dominican. Iyang gipili ang Rose. Mo na nang nahimo na siyang Santa Rosa or Saint Rose. Iyang gisalikway ang iyang kaugalingon. Hasta gani sa iyang mga pagkaon, di siya mukaon. Penance. Iyang gisakit ang iyang kaugalingon aron malipay ang iyang isig katao. Ang iyang mga kasakit, iyang gibuhat aron ang iyang isig katao matagaan og kalipay. Murabag iyang gidawat ang tanang kasakit alang sa kalipay sa iyang isig katao. Lingi ako no imong tupad. Lingi ba? Ingna kanang imong kasakit ihatag na nga rin ako. Ingna ba? Ingna ako na ipasan anang imong kasakit. Kanindot no? Imong silingan, way bugas, imong kwaon imong bugas, kay ihatag nimo sa imong silingan, ika na say way bugas. Imong silingan, way kwarta, kwaon nimo imong kwarta, ihatag nimo sa imong silingan, ika na sad mo iway kwarta. Imong silingan, na ay sakit, na kanser, ang imong iampo sa Ginoo, Lord, kanang iyang cancer, diri lang na ihatag nako aron maayo siya. Moana ka.
Ana. Na. Hilom kayo. Oy, magsigir tagampo Ginoo, ayuha taon siya siyang sakit, ayuha siyang sakit niya yung Ginoo niya. Sugot ka, ako nang ibalhin diha nimo. Ayaw sa Lord, ayaw sa Lord. Buangon ka. O na si Kristo, unsa may nahitabo ni Kristo, siya mo'y niangkon sa atong tanang silot, ang tanang silot para nato iyang giangkon aron ta maluwas. Ug mauna siya ang angay natong pasalamatan. Na diri sa atong tubag sa Salmo niingon ta, pasalamati ang Ginoo kay ang iyang gugma hangtod sa kahangturan. Nya unsa may pinaka-best nga pasalamat sa Ginoo, manghatag sad ta og gugma sa atong isig katao. Dili lang magsigitag gugma sa atong kaugalingon. Nya usa nas paagi dinis atong parokya ang pagpalit og slat. Ana pila na may atong slots karon, sus hinay lang gyapon kay halin. Ga-expect ba ako karong Domingo mahurot na ning atong SBF dag, pero sagdi lang wa pa man kayo nahigugma, pailob lang gid ta. Ang atong halin 35,333 na sa SBF dag, napay 24,667 ka slots, tag 500 pesos per slot. Og doon nalay maliwat ninyo ni Santa Rosa sa Lima, Santa Rosa Centros of Lima, nga mga 24,667 katao, nga kanabang imong kuhaon ang imong kaayuhan para ihatag ngadto sa simbahan, ugma hurot na ni siya. Sige, lingi ako ng imong tupad. Ingna musunod ka sa kinabuhi ni Santa Rosa. Ingna ko no. Pinapalit nag-slot. Ana. Haron malipay ang isig katao. Dili kay sige ra gitag pangitag kwarta para sa atong kaugalingon. Kay kini man kung atong slot dinhi, simple ra ni pero dako kay ni siya kaayuhan atong ibayad sa atong mga contractors nga mitrabaho og mga 99% na nahuman ang atong kumbinto. Kanang kumbinto simbolik na sa katilingban sa mga matuuhon, simbolo sad na siya sa kanindot sa atong simbahanan nga makapalambo sa pagtuo. Imong ibutang dihang imong kwarta, that is the greatest investment. Na may mga kompanya no nga moingon, diri na i-invest imong kwarta namo kay amo ng patubuon. Pero ini kataod-taoran day nanira ang kompanya, apil pang imong kwarta. No? Naana sa kalibutan. Pero the most assuring and the only very truthful nga kasiguruhan kana yung i-invest nimong imong grasya, ang imong kwarta diha sa simbahan. Nga naman, kay ang simbahan mao ang lugar diin ang Ginoo atong masinati. Bahala nagbuangon ng ubang mga nagmulo simbahan sa maaning nagwali o kanang naadihang ubang nanimba tupad nimo, mga buangon sa nang uban ana. Pero ang simbahan, ang ato yung gitawag og the Catholic Church is always holy. Og mao ni mohatag nato sa tinuod nga grasya. Diha i-invest imong time, talent, and treasures. Di kita magmahay. Muna si Ezekiel ug ang mga santos ni sunod sa Ginoo, nahimo sad silang channels of life, channels of graces. Tanawan ning wa mo sunod sa Ginoo, ni sunod sa kwarta, siging padaghas kwarta, nahimo sad silang channels of chaos, kagubot, gubat, kamatay o pagpinatyanay nga hangtod karon nagpadayon pa. Ang nagbuhat ani kanang mga tao nga nagsigig tigom og kwarta, gasigig tigom og kaayuhan para sa ilang kaugalingon. Luoy kayo, luoy sad ang kalibutan. So ato na ning sulbaron ang kalibutan ha.
Di na ta magtigom og kwarta para sa atong kaugalingon, atong ihatag sa atong isig katao, labi na gyud dinhi sa simbahan. Daghan nato nga bisag sigig simba ang atong pagbati, dili lang gyapon haom sa pagbati nga nasinati sa mga santos, labi na gyud sa mga apostoles. Unsa may ilang gibati sa mga santos o sa mga apostoles, na anila ang walay katapusan nga katagbawan, lasting satisfaction. Naasad nila ang walay pagkausab nga kalinaw, lasting peace. Og labaw tanan, na anila ang way katapusan nga kabalaan, lasting holiness. Lingya imong tupad ing nanaa kaning tulo, naa kay complete sana satisfaction, lasting peace, lasting holiness. Naa wa parihata. Og nganong wa man ta katagamtam, kay wa pasad ta kasinati sa gibuhat sa mga santos o sa gibuhat sa mga apostoles. Kana bang the personal encounter with Jesus. Unang kasagaran nato nagsalig lang sa atong nabati. Unang murata og kanang lusay nga sunod-sunod lang ba? Sunod-sunod. Ug asa ganing hangin, asang bawd, adto sad pilay, ana. Kay gasalig lang tas atong nabati. Ana kasagaran manimbata ingon dahin ari ko diri simba kay maining muwaling paria. Ana. Ari ko diri simba kay nindot ilang simbahan. Ari ko diri simba kay maini na ihiling, dali ratang maayo diri. Ana. Di ko mo simba dinhi kay batig naong ang pare. Di ko mo simba diri kay makaduka ang walis pare. Mura lang taga-pilay-pilay na lang ba? Laing-lingi sa imong tupad, nanganong ni amang kanisimba. Pangatan na. Nanganong ni pabor-pabor lang. Ang tinuod nga encounter with Jesus, morning nahitabo ni Nathanael, usana nis pa mga pamaagi. Gaduda siya, ang iyang hunahuna, wa makumbinser nga naay maayo gikan sa Nazaret. Siya na bagoy maayo anang Nazaret, mao bagunay agianan sa tinuod nga Mesiyas. Wa na magdaghan og istorya si Felipe, niingon siya, ngari og tan-aw, come and see. Come and see. Kana bang kita unta do na taan ang attitude bitaw nga mubuhat ko ani tungod kay nasayod kong anhin ako ma-encounter si Jesus, anhin ako mahibalag, anhin ako mahimamat, anhin ako makita si Jesus. Nya kanusa man na mahitabo nga makakita kita Ginoo sama sa gibuhat sa mga santos, labi na sa mga apostoles, o labaw tanan ni Mama Mary. Ang una ginatong buhaton, ato gyung kalimtan ang atong kaugalingon. Muna ingos Jesus, you cannot come to me unless you deny yourself. Di gyud ta kaduol ni Jesus, basta ang atong kaugalingong gusto og mga pangandoy maoy nagdominate, maoy naghari sa atong hunahuna o kasing-kasing. Ikatulong lingi sa imong tupad, ing naunsa roy imong gipangandoy. Unsa imong gipangandoy? Og para gay nas imong kaugalingon, maayo ko sa akong sakit, makalampos og eskwela, mulampos akong sana kanang mga anak, makabayad ko sa utang,
sa panauban. Dili na unta ko sigihag yaw-yaw sa akong mama, di na unta ko sigihag supak-supak sa akong mga anak, mausab unta ning utok aning akong bana, aning akong asawa. Bisag unsa na lang imong gipangayo para sa kaugalingon, you cannot encounter Jesus. No, nang empty lang yapon imong kaugalingon. Kaya ang imong na-encounter is your own self. Ang imo ra gyung kaugalingon, ang imo ra gyapon gi-entertain dinhi. Ana. Kalimti na tanan. Tuguti nga si Jesus maoy imong mabati, mo'y atong mabati. Mo na si Nathanael, nagtuon man to siya. Niya, nagtuon siya, kay bawo man gid siya nga why nindot nga magikan sa Nazaret, pero iyang gikalimtan ang iyang gitun-an og niingon siya, sige, akong adtuon og akong tan-awon si Jesus. Pag-abot niya dito, naadayon sila'y conversation. Nagkausap, ang Tagalog, nagkausap-usap, nagkaistoryahanay sila. Mao na to iyang encounter. Ilhan man anako ang nianhis misa nga naay-encounter ni Jesus kay inigsugod usually ang ilang mata mo sana mulagsik ba, pero kana ganing why encounter ni Jesus inigsugod usually ang mata mo piroy mo ana maunay dangatan, ang uban mo hinguyab ana, ang uban magsigig tan-aw sa rilo, sig tan-aw sa rilo ana. Na akong ilhanan, pero naga ni encounter ni Jesus ang mata mo. Murabag mo ana ba? Mao to nga pag-ingon ni Jesus, kani maoy tinuod nga Israelita, ingon dayos Nathanael, nganong nakailamang kanako, nganong nakasulti man ka ana nako. Ingon dayos Jesus, nakit-an ti ka nga studios kay ka sa kaning scripture didto ilalom sa kahoyng igira. Kay mao man kuno style sa mga Israelita sa una, basta magtuon sila kasagaran anha gid sila sa ubos sa dakong kahoy. Mao tong kit-an siya, gidayeg siya ni Jesus. In short, ingon din siya, Ginoo, ikaw ang Mesiyas. Kita din siya sa Ginoo. Ingon din si Jesus, nituon na ba ka kay nakakita na kanako, kay gisultihan ti kaani, kun mosunod kanako mas makakita kag mas daghan pa. Mao na si San Juan mao may nagsuwat aning unang pagbasa kaning gipadayag sa iyang pagsunod ni Hesus ug sa pagtulun-an ni Hesus, labi na gid sa iyang pagpaningkamot, pagsangyaw, gipakita siya sa Ginoo didto sa langit, unsay nahitabo, unsay naong sa langit. Mo nang siya nagsuwat sa Revelation, Book of Revelation. Ug usas iyang gisuwat nga gibasa nato sa unang pagbasa, ang langit di ay na ay 12 ka ganghaan nga nagrepresent sa 12 ka tribo sa Israel, katong anak ni Jacob, apo ni Isaac, sungkod ni Abraham. Mo ba na no kanang anak sa imong apo, sungkod ba na? Wasan mo kibaw. 12 man to kabuk, anak ni Jacob. Mao na to'y nagrepresent sa people of God. Ang kada ganghaan gisuwatan sangan sa 12 tribes of Israel matud pas unang pagbasa. Apan kining maong syudad nga naggilak-gilak daw haspe, kanang bato nga mugilak murag diamond, nagilak-gilak sa kanindot, nagtungtong ni siya og napulo og duha, 12 sad ka sukaranan nga bato, lig-on nga sukaranan, og unsa man na siyang mga sukaranan gisuwatan sa ngalan sa 12 ka mga apostoles. Naapil na dito si Juan. Nya kay naapil mang iyangan dito, mas nadasig siya nga mopadayon. Sige ko no be, lingya imong tupad ing naapil ka dito sa langit.
Naapil ka? Kay di ganita makonvince nga kining atong gibuhat, maapil ta dito sa pagsuwat dito sa langit, dili tingali atong bato, kay special man to katong sukaranan, 12 ra man to kabok, at least sa libro sa kinabuhi dito sa langit, maapil unta ta. Siguro unta ta nga kada nato buhat ani, naapil ta sa nalista ta sa listahan sa mga taong tuas langit. Kay kani man kong Book of Revelation nga atong gibasa karon, chapter 21. Sa chapter 20, basaha niya ninyo ha, kinatibukan ani, chapter 20 o chapter 21. Sa chapter 20 gibutang dito nga dunay basahon sa kinabuhi nya, inig-atubang nato sa judgment seat, inig-ukab sa libro atong kinabuhi, nasuwat ganing atungan dito, adto ta dadon aning nagilak-gilak nga syudad. Pero ang ato ganingan, wa masuwat atong libro inig-ukab, adto ta iiksa sa nagdilaab nga kalayo nga linaw nga kalayo, pool of fire. Ug mao na to ang gitawag og impyerno or second death. Mao nay nindot kayo nga inspiration unta nato nga adto unta ta masuwat sa libro. Bahala na lang dita masuwat atong bato o katong ganghaan, kay kuan man to, representation man to siya, kadtog yung libro sa kinabuhi. Karon ang atong nasod nagkagubot tungod aning ni ang political chaos. Watak hibaw, few days from now, unsay mahitabo. Kay murag agresibo kaayo ang matag panig. Kinsa may nagsultis tinuod, kinsa may nagbuhat sa kamatuoran o sa hustisya o kaangayan. Unsaon pag-identify nato? Sayon na kayo. Kadtong makapaduol nato sa Ginoo, kadtong makapaduol nato sa kabalaan sa kinabuhi, kanang maong buhat mo'y atong sundon. Dili kadtong makapalayo nato sa Ginoo or makapalayo nato sa kabalaan. Ug unsa may number 1 nga gauge para nako, kana gyung kwarta. Kinsa ganitong nagsigig pangitag kwarta o gahom dinis kalibutan, maunay magdaan nato ngadtos yawa. Kinsa ganitong mag-promote o hustisya, pangalagad, paghigugma sa mga katawhan nga labinas natong mga kabos o sa pagsulbad aning mga problema, labi na ning porti nagyong mahalas palitonon, shortage pagyod. Kana ang mga taong mag-promote ni ana sa pagsulbad, mauna sila'y padong sa Ginoo. Gilingi imong tupad. Inaon saro imong gipangita, kwarta o pangalagad. Sige, pangutan ba? Naon saro imong gipangita, kwarta, pangalagad. Kay kung kwarta gani imong gipangita karon, dili pagpangalagad, kana nagsunod ka siyawa. Kay matod pa ni Kristo, you cannot serve two masters at the same time. Dili pwede nimong alagaran ang kwarta ug ang Ginoo. Muna ang unag yung requirement ni Kristo, kung mo sunod ka nako, biyae ginatanan. Ingkaw niya, Lord, wa na mi kwarta. Ang Ginoo ay kabalaka, ako'y tuburan sa grasya, more than pas kwarta ang akong ihatag nimo, kwarta o kabalaan, nga di gyud mapalit og kwarta. Kwarta o kalinaw nga akong ihatag nimo, kanang kalinaw di gina mapalit og kwarta. Karon dagko na kay taggasto sa binilyon ang kanang ilang gideklarar diha anang social media, na karon sige silang siging hearing, binilyon ang atong gasto, binilyon ang nangawagtang nga kwarta sa panudlanan sa atong gobyerno, nangutang pagani para lang yun mo spend aning binilyon, pero why naabot ngadto sa kadaghanan nga panginahanglan, why naabot sa mga gigutom, why naabot sa nanginahanglag mga karsada,
way naabot sa nagkinahanglag mga nindot nga mga drainage aron dili na unta mulunop ang atong atong nasod, ang atong mga dagkong syudad. Way naabot ana kay napruibahan na sa atong katilingban karon. Muna muampo ta atong mga leader sa simbahan, sa mga religious groups o sa gobyerno, maghiusa ka ta, mga Pilipino, musunod tas Ginoo. Let us encounter Jesus, let us listen Jesus, and let us follow bisag lisod sa iyang mandate. Ug unsa may mandate ni Jesus, ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ngadtos mga kabos. Sige, katapusang lingi. Ing naandam na kang mobaligya. Andam na. Maingon gani, ayaw sa may pagkayawan-on pa na. Na padayon tas pagampo, dili lang sa ampo lang, padayon tagbuhat sa mga butang nga gikinahanglan alang sa kabalaan. Ang mga apostoles nang lakaw nagtrabaho para sa kaluwasan. Kita sa dunta, human nato rosmisa, human nato paminaw, kamo mga online parishioners, manglakaw ta og mosangyaw sa maayong balita, pulong og buhat. Daghan kayong mga tao nga dili motuo ni Kristo. Naa say mga tao nga Katoliko na, Kristiyano na, namiya tungod kay nakakita sila dili nila gustong sundon dinhi sa atong simbahan. Nasay uban nga dito sa laing relihiyon or lain nga mga sikta na malhin sa dinhis Katoliko. Nganong naa maning pagbalhin-balhin sa may hinungdan? Tungod kay nangita tag kasiguruhan, security of our lives. Lingi ay mong tupad, ing na secured na ka? Ing na ba? Na secured na? Kamong mga asawa, secured na mo sa inyong bana? Kamong mga bana, secured na mo sa inyong asawa? Kamong mga ginikanan, secured na mo sa inyong mga anak? Ha? Kamong mga anak, do you think secured na mo sa inyong mga ginikanan? Kamong mga parokyano, do you think secured na mo sa inyong parish priest? Nagtuo sa kamo nga ang pari secured na sa ninyo? O manggay mo, mahurot o palit ang slat na to. Kitang mga lumulupyo din his Pilipinas, secured ka tas atong mga leaders. Naaman tayo mga kapulisan o mga military, secured ka ta nila. Ay, nahitabo ron sa kuan ay Davao. Ang Davao, mura nagkahintang og martial law gamayng martial law. Looy gani kayo ang usa ka community, kanang ilang community ni Pastor Kibuloy. Kay natanawan nyo social media gahapon, naluoy kong naminaw og nagtan-aw sa naa sa YouTube ang footages nga nahitabo. 2,000 ka mga pulis nga mao'y ato untang security nag-serve og warrant of arrest sa usas mga membro ni Pastor Kibuloy nga naay kaso. Diskasan sa abogado kay murag naay gamayng problema ang arrest warrant, pero niingon ang head sa pulis, di ni panahon sa pag-discuss attorney. Tagaan ti kag 30 minutos, di gani ka mukuan mamugos migsod. Pero dito day sa loyo sa ilang part sa kingdom, gibungkag nas mga pulis og nanood na. Doon na nga igos tirgas, doon na nagani nga samad, doon na nagipusasan, og doon na nagani nakuyapan tungod sa pag-atakis kasing-kasing, og doon na confirm ang tingal ito, duha na'y patay
tungod kay giatakis kasing-kasing kay mga residente man na diha, mga bata, mga tiguang, mga babay, way mga armas, sige lag-ampo, siging trabaho, mga butante na sila, mga voters, mga taxpayers. Unya ang gibayaran sa taxes nato ang mga pulis. Ang mga pulis wa na sila'y income nga dili gikan sa atong taxes. Unya, sila'y atong security. Karon di na maminaw sa mga tao nga ilang mo'y nagsweldo nila. Din sila maminaw. This is not a time to discuss attorney. Dito las korte, basta kami musod gyud mi og di gay mo patuo, mamugos migsod. Og tinuod man, gipasod gyud sila kay mamugos man gyud. Gi-search nila gikas buntag hangtod sa hapon og karon sa akong nabalitaan di na kuno makagawas ang tua sa sulod o di na makasulod ang dias gawas ang mga pulis na naghari dito sa sulod sa maong lugar. Private residences. Arrest warrant ang gipakita. Why na arrest? According sa ilang warrant of arrest. Pero ilan ang gi-take over ang tibuok nga lugar. Ambot unsay isulti anis atong mga lawyers, sa atong mga leaders, sa atong nasod. Daghan ikog nadunggan sa una nga mamaraig aning community ni Pastor Kibuloy kay mga 8 million guna sila kabuok. Mga politicians adto magsigi og pangayog sa pabor, mangayo og tabang aron mudaog sa ilang eleksyon. Hain naman mong ato mga leaders nga nidaog tungod sa mga butar ani mga tawhana. Nganong nahitabo man murabag og atong tan-awon murag ang gasweldo mao na nooy giopres sa gisweldohan. Di na maminaw ngano man kay ang gipaminaw aning ato karong mga kapulisan pulong sa tao, dili pulong sa Ginoo. Mao nang niingon si San Pedro diri sa atong ebanghelyo, asam unsa ni? Ginoo kinsa may among kapaingnan, anaa kanimo ang pulong nga naghatag og kinabuhing way katapusan. Nakaingon sad ang mga members karon aning maong community, akong nadunggan nanawag ngadto sa mga senador, pipila ka senador. Yan, niingon sila, asa naman ang amo, asa naman meron paingon, kinsa may mulaban namo, nga wa naman magtingog ang atong executive branch, ang atong, sa panang usa ka branch, judiciary, wa naman magtingog. Mao na asa man mi padong. Mao ni ang problema mga igsoon kung maminaw tas pulong sa tao. Di nata maminaw sa pulong sa Ginoo. Ang tinuod nga security wa diha sa pulong sa tao. Ang tinuod natong seguridad mao ang pulong sa Ginoo nga magtudlo nato. Mao bitaw diri sa unang pagbasa si Josue niingon siya sa iyang mga sakop, kinsay inyong paminawon og sundon nga mga pulong, kaning mga dios-dios, idolatry or kinibang pulong sa Ginoo nga atong gisimba nga miluwas nato gikan sa kaulipnan dito sa Ehipto og mihatod nato dinhi karon nining yuta nga gisaad kay nagsugod na magsilagsimbag mga dios-dios. Lingiyay mong tupad ing nakinsa rong pulong imong gisunod, sa tao o sa Ginoo. Unsa may ilhanan nga gisunod nato ang pulong sa tao. Ni agid ning tulo. Kanira gyoy common target or objective sa pulong sa tao. Kwarta, gahom, dungog. Ang pulong sa tao kanunay nagsintro ani nga kabuta gyud ang daghang kwarta, ang taas nga dungog ug ang dako nga gahom. Wealth, power, and honor. Ug mao ni nakagubot sa kalibutan karon, Russia, Ukraine, wealth, power, and honor issues. Hamas and sa ding usa? Israel, power, honor, wealth issues.
China, Pilipinas, Amerika, o ubang mga nasod, wealth, power, honor, issues. Di ba? Sige kitag pangandoy ani, gasunod tas pulong sa tao. Unsa may naas Ginoo? Dili, kwarta, poverty, bulahan kamong mga kabos, at timana ang mga kabos, higugmaa ang mga kabos, unsay gibuhat ninyo sa labing ubos mo inyong gibuhat nga ri kanako. Mao nay sugo sa Ginoo. Dili gahom niingon si Kristo, kinsa tong labing gustong mahimong labing taas, kinahanglang mahimong alagad sa tanan. Dili mo oppress sa tanan. Sa mas gibuhat ron sa ato mga kapulisan. Kapipila, dili tanan. Nga murag sila nagyoy hari, sila nagyod mo'y hawd kaayo, tungod lang anang ilang armas o tungod sa nag-back up nila nga authority. Ana, no? Niya, ang ilar bang giharas? Ang mga taxpayers, ang mga voters nga mao'y nagtuboy aning authority nga naglingkod nato karon. Ingkadi man na pader jutay ra man na sila 8 million ra man na 100 million man takapin. Kung mahimo na nila diha anang maong sektor, mahimo sa na nila sa tanan. Mao nay principle sa philosophy. Do not say it is impossible to happen in that place if it is already happening in this place. Di ba? Musugot ba mo nga kita dinhi dili na ta makamisa? Nanay magwardya diha, mag-anag pusil, nya kita mo'y nagbayad nila taxes, sige silang kaon sa atong kuan, kanang armas nga ilang gida, ang ato gyapong mga buhis ang gibayad ana. Kanang ilang mga uniform, atong buhis ang gibayad ana. Nya kita mo ilang hulga-hulgaon, kita mo ilang hadlok-hadlokon ang lalang pusil, nag-training na sila martial arts, nag-training na sila how to attack. Unya kita ilang atakihon, nga kita mo'y nagbayad sa ilang training. Unayon ta. Mamalandong ka tayo, mga leaders sa Pilipinas, simbahan o sa gobyerno. Mamalandong kamo dihang mga naa diha naglingkod, pulos gyud mo nagkaon sa buhis sa mga Pilipinos. Ang uban pagani ninyo nangurakot nining buhis sa mga Pilipinos. Ang mga pobre nga mo'y nagbuhis, palit lang ka diha kag isda, mo tindal kag isda, tikitan dayon ka. Apan kining mga dagko kay nato mga rangguhan nga mga tao na ipipila nila, siging pahimo sa atong buhis, mangutang pagyud sa laing nasod para igarantiya ang atong buhis. Nya unayon tag sakit, unayon tag persecute, unayon tag oppress. Pulong sa tao nga naghandom o gahom, kwarta o dungog. Kita dinhi sa atong parokya, naningkamot gyud ko nga mamaligyag slat. Unsa man nangandoy tag kwarta? Ako mong gitudluan, i-share ng inyong kwarta sa simbahan, kay naatay mga project nga gihimo para sa kaayuhan sa tanan. Ako naningkamot sa kudinhig alagad. Lagad ba? Ako wa ko'y balay nga gihimo. Wa jud ko'y balay bisag inyo pa ng background check. Balay nas akong igsuon, akong atuan tos Guadalupe, balay sa akong iyaan tos bukid. Igo-igo ra sang mahigdaan. Pero daghan tagihimong mga balay para sa atong kaigsuonan. Gani sige tagtabang adtos ubang parokya ug uban atong mga ministries sa atong archdiocese. Bisan kita dinhi nagpunga-punga sa atong daghan kaayong bayronon, wa na ginahibilin natong kwarta. Ato ginang hotdog hatag kay wa ta dinhi maghuna-huna og pagtigom og kwarta kung dili sa pag-alagad sa atong isig katawo ginamit ang kwarta. Salamat sa tanan nga namalit og slot, salamat sa atong mga donors, salamat ninyo nga uban aning atong kausa. Pakpaka dato ang ato mga malit og slots. Siging hatag, kolekta o guban pa. Naay manganhi nato, mag-mission appeal,
Mapahiyumon kay mugikan dinhi, labing minus makadagit sila mga 200,000 gikan nato. Pagkanindot, ana, no? Kay wa ta mahangol dinhi kwarta, kung dili sa pagpaambit og kwarta. Pero kining mga tao nga nagsunod sa tawhanon nga mga pulong, gasigi lang ni sila og pahimo sa kwarta, mangbiktima pagyod. Unayon pagyog biktima ang mga tao nga mo'y naghatag nilag kwarta og assurance sa kwarta. Himo-himo silag budget, himo-himog budget, kita mo'y gabayad anang ilang budget. Nya kurakuton pas uban, unayon pagita pagharas sa ilang mga sinugo. Mamalandong taani. Ako ni sulti ko ani dili pagpanaway sa atong gobyerno, kung dili kitang tanan mamalandong. Ako leader man sa kong simbahan, ni asay daghan dinhi sa simbahan nga hangol sa kwarta, hangol og dungog, hangol sad og gahom. Og maingon na gani ko ana, ako na gani mo'y maigo ana, palihog madlunga ko ninyo. Sagdi lang og musinghag ko primero, sige hilang yung kog badlong. Kay naningkamot yung ko, pag paningkamot nga mosunod ko sa Ginoo, pero na ako'y kahuyangan. Usahay sad. Oh, ana dong, usahay. Kani, maigo ni sa akong gahom. Pero sagdi lang kay smiling mangyapon. Ana, no? Mao na sa atong ikaduhang pagbasa, gi-emphasize ni San Pablo ang relasyon sa bana o sa asawa, kay naa sa pamilya nagsugod ang mga pulong nga atong pilion. Pulong bas Ginoo o pulong sa tao. Bulahan tong pamilya nga nagsunod sa pulong sa Ginoo. Ug unsa may emphasis, asawa, tahura og sunda ang imong bana sa tanang panahon sama nga nagsunod kas Ginoo mismo. Kinsang mga asawaha ang nituman ani ta sa kamot. Anang di gyud magyaw-yaw sa bana, kay tan-aw niya iyang bana murag representatives Ginoo. Pulos pa mo yawanon. Mga bana, matod pa ni San Pablo, higugmaa ang inyong asawa, parihas paghigugma ni Hesus sa simbahan nga iyang asawa, ug pagpakamatay mo para sa inyong asawa. Unsa may tumong nga magpakamatay ang bana sa asawa, aron kuno madani ang iyang asawa atubangan sa Ginoo, nga way buling o mansa. Pasabot ang bana, maningkamot yun nga dili makasa ang iyang asawa, tabangan gina niyang iyang asawa nga di kasa, lipayo na niya kanunay, bahala nagluod na kay nagnaw. Kinsa mang mga banaha ang nagbuhat ani hangtod karon ta sa kamot. Puparihara mo sa inyong asawa. O niya, kung di ta magtuman aning mga sugua, way klarong paghigugmaay o pagtahuray ang banag asawa, mutakod man as mga anak. Ang mga anak, di sad ka maong mutahod, di sad ka maong musunod sa sugo sa Ginoo. Kay bunga man na ninyong inyong mga anak. Niya, mutakod nis katilingban. Ang pamilya, wa na magtahod sa pulong sa Ginoo. Ang ato sang katilingban din asad mo tahod sa pulong sa Ginoo, mo resulta nining kagubot nga akong gipang hisgutan. Magbag-o na ta. Lingi ay mong tupad. Ing nasugod karon, ikaw na'y akong tahuron. Tingnan na ba?